Children go to bed hungry, and the young Almost are 9 out of 10 Filipino families poor. Millions of Filipinos will be More thrown than into poverty. 20% of them are underweight. Sa bawat pagsikat ng araw, liwanag ay dumating. Naglalaho ang dilim sa puso'y umaapaw ang pag-asa. Kahit sa gitna ng unos at hati, laging may liwanag at pag-asa ay kasama natin. Pag-asa, talay ng puso't ang laong sa karanasan. Sa bawat tibok, umaawit ng walang hanggan. Kahit sa gitna ng unos at at pag-asa'y kasama natin. Kami umaasa sa bawat bukas na darating. Pag-asa'y hindi magwawakas, kasama natin ito. Kahit sa gitna ng unos at Magandang umaga, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kahirapan. Ano nga ba ang kahirapan? Mrs. Carlos? Isang estado ng pagkakaroon ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan na si buhay, tulad ng pagkain, tubig, tirahan, edukasyon, at pagpagsugat. Ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang problema, tulad ng gutom at malnutrisyon at problema sa pagsugat. laging may liwanag at Lagi man nung bigado ka no, siyempre, why ka din, bakal. Tapos, mag-recess ka, mag-recess ang ina mo, ikaw ay mag-recess. So, gusto mo na mag-tara na rin na ako. Tama, recess. Dahil lang ang tao ko talaga pa ito. Hindi rin ito bang Why ka kwarta? Sige, pero man talang kabianay. Sige ah. Ako'y naniniwala na hindi hadlang ang kahirapan basta't may pangarap at pagtutulong. sa bawat pagsikat ng araw, liwanag ay dumating. Naglalaho ang dilim sa puso'y umaapaw ang pag-asa. Kahit sa gitna ng unos at hati, laging may liwanag at pag-asa ay kasama natin. Ang
rason upang magpatuloy ako sa pagpupursige sa paghahanap buhay para maibigay ko ang mga pangangailangan ng aking. Niwala ako sa kasabihan na ang kahirapan ay madaling masolusyonan kapag ang pamilya ay nagkakaisa, nagtutulungan at nagmamahalan. Bilang isang guro, naniniwala ako na ang edukasyon ang pinakamabisang paraan upang labanan ang kahirapan.